Kabanata 571. Tumaas ang kilay ng blonde ang buhok. Babe, saan ka pupunta? Hindi ba't naibigay na namin sa iyo ang pera? Ano pa ang kailangan mo? Pumayag lang kaming palayain ang kapatid mo. Hindi kami pumayag na palayain ka. Sinuri ng blonde si Molly mula ulo hanggang paa na may malademonyong tingin. Anong ibig mong sabihin? Nakuha mo na ang pera. Paano mo babawiin ang sinabi mo? Agad na nagngingit-ngit sa galit si Noah. Tumawa ng mahina ang lalaking may gintong kwintas. Haha, ibinigay mo na sa amin ang pera pero matagal mo itong ipinagpaliban, kaya hindi ba dapat humingi kami ng interes? Interes, may masamang kutob si Molly tungkol dito. Anong kalokohan ang interes? Sa tingin ko sinasadya mo lang pumili ng mali. Sa sobrang galit ni Noah, sumikip ang dibdib niya pero hinayla siya pabalik ni Molly. Masyado silang marami, wala nang saysay na tahakin nila ang mahirap na daan. Gusto mo ba ng mas maraming pera? Makakakuha pa ako ng mas marami. Kailangan ko lang ng kaunting oras, sabi ni Molly. Nagkatinginan ang lalaking may gintong kadena at ang blonde at nagpakita ng kakaibang mga ngiti. Hinawakan ng blonde ang kanyang baba at tiningnan ang babaeng nasa harap niya. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi naman talaga kami nagkukulang. Kailangan lang namin na dito ka magpalipas ng isang gabi kasama namin at ng aming mga kaibigan. Pagkatapos, ang interes na iyan ay ituturing na bayad na. Hindi na napigilan ni Noah ang sarili. Nagpumiglas siya mula sa pagkakahawak ni Molly at sumugod papunta sa blonde. Bastos, papatayin kita. Sa kasamaang palad, paano kaya lalabanan ng maliit niyang katawan ang mga taong iyon? Sa gitna ng karamihan, isang lalaking may peklat sa mukha ang lumapit sa kanya at sinuntok siya hanggang sa bumagsak sa lupa. Baliw ka, walang hiya, paano ka nang ahas na manggulo rito? Kasabay nito, isang mapangutsyang lalaking nakasuot ng itim na tank top na puno ng mga tato ang naglakad papunta kay Molly. Hindi kailanman inakala ni Molly na makikipag-ugnayan si Noah sa mga taong iyon, ngunit huli na ang lahat para magsalita. Napatras na lamang siya. Gayunpaman, isa lamang siyang babae at lahat ng mga ito ay malalaking lalaki. Hindi talaga siya makakatakas kahit saan. Napahakbang pa lang siya ng ilang hakbang bago siya nahuli sa braso ng lalaking may tato. Itinulak siya nito ng malakas patungo sa barkada. Kasabay nito, hindi maiiwasang matanggal ang kanyang Amerikana at mabunyag ang kanyang manipis na damit pantulog. Alam pala ng babaeng ito ang gusto natin. Ganito ang suot niya ngayon. Puno ng pagnanasa ang mga mata ng lalaking may tato at natawa rin ang lahat. Labis ang pagkabalisa ni Molly nang marinig niya ang balitang nadukat si Noah at binigyan lang siya ng 30 minuto para kunin ang pera kung hindi, puputulan nila ang mga daliri nito. Paano siya nagkaroon ng oras para magpalit? Nagsuot lang siya ng Amerikana at tumakbo palabas. Kahit ang sapatos sa kanyang mga paa ay hindi pa napapalitan. Nagsuot siya ng tsinelas at sa kanyang pagmamadali, magkaibang pares pa ang nasuot niya. Bitawan mo ako, sinampal siya ni Molly habang nagpupumiglas. Nang marinig ang sampal, lumakas ang malademonyong pagnanasa ng lalaki at pinunit niya ang damit ni Molly. Mga hayop, tumigil kayong lahat, kung ganyan kayo kagaling, habulin ninyo ako. Huwag niyong hawakan ang kapatid ko. Sa isang sulok, nang makita ni Noah si Molly na itinutulak sa lupa, bumagsak ang buong mukha niya. Kanina, binugbog siya at naghihingalo sa sahig pero ngayon, sumugod siya at nakipaglaban ng parang baliw sa dalawang lalaki. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Kung maglakas loob ka, harapin mo ako. Hindi sigurado kung saan nakakuha ng lakas si Noah. Sa katunayan, nagpumiglas siya palayo sa dalawang lalaking may buff at sumugod kay Molly, handang itulak ang lalaking may tato. Gayunpaman, agad na nagalit ang lalaki. Pinagsiklap niya ang kanyang mga kamao at sinuntok si Noah habang ang lahat ng nanonood ay nagmamadaling hinawakan ang binatilyo. Noah, napahawak si Molly sa kanyang sirang damit at napasigaw ng malakas. Sa sumunod na segundo, sinampal si Molly at mas lalong naging magaspang ang lalaking may tato habang hinihila ang buhok niya, hinihila siya papunta sa isang sulok. Pak, anong sinisigaw mo? Halika rito, mamaya na lang kita papasigawin. Ate, bitawan mo siya. Napapaligiran si Noah ng ilang kalalakihan at binugbog. Dahan-dahan, hindi na siya makapagsalita pa. Nakatitig na lang siya sa kung saan hinihila si Molly, at namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Habang walang magawa niyang pinapanood si Molly na kinakaladkad palayo habang hinihila siya ng lalaki para hilahin ang damit nito, tanging ang kanyang kapatid na babae ang kanyang nakikita ay nilalapas tanganan ng salarin. Pakiramdam ni Noah ay sisabog na ang kanyang puso. Paus na ang kanyang boses at mahina na lamang ang kanyang nasabi na parang isang nakulong na hayop, huwag mong hawakan ang kapatid ko. Huwag mo siyang hawakan, huwag mong hawakan ang kapatid ko, huwag mong hawakan. Hindi niya kailanman kinamuhian ang sarili ng ganito kat hindi noon. Ngayon, kinamumuhian niya ang sarili niya sa sandaling ito. Gusto niyang magpakamatay. Sana kaya na lang niyang magpakamatay gamit ang kutsilyo. Isa siyang hayop. Isang hayop. Sa pasukan ng tindahan, sinindihan ng lalaking may gintong kadena ang sigarilyo ng blonde at nagpakita ng nag-aalalang ekspresyon. Sa tingin ko ay tama na iyan. Hindi ba't sumasobra na ito? Sinabi lang ni Amo na takutin lang sila ng kaunti. Anong pinagmamadali mo? Dahil tinatakot natin sila, kailangan natin itong gawin ng tama. Hindi ba't sinabi ni Amo na gusto niyang maging bayani na magliligtas sa magandang babae para makuha ang kabutihan ng kalaban? Siyempre, kailangan natin itong gawing mas makatotohanan. Sa ganoong paraan, mas maganda ang epekto.
Walang pakialam na sabi ng lalaking may blondeng buhok. Tumingin ang lalaking may gintong kadena kay Molly at mapanuring ngumiti. Natatakot lang ako na kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi na makapagpigil si Old Kay. Ang sarap talaga ng babaeng yan. Haha, kung hindi siya makapagpigil, kung gayon, hahayaan na lang natin ang mga kaibigan natin na magsaya. Tumingin ang blonde sa lalaking may tato na halatang nawawalan na ng kontrol at napangisi. Agad na sinaway ng lalaking may gintong kadena, "Hoy, huwag kang magulo. Anak yan ni Zachary Smith." "Paf, ano kung anak yan ni Zachary?" Walang pagmamadaling kinuha ng blonde ang kanyang telepono at handa ng tawagan ng amo. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang may lumitaw sa pasukan. Nakasuot siya ng matataas na takong at nakasuot ng pulang damit, natatakpan ng itim na windbreaker at ang kanyang natural na kulot at mahabang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat na parang kelp. Isa itong kaakit-akit na babae. Nahulog sa lupa ang sigarilyo ng lalaking may gintong kadena mula sa kanyang bibig, habang nakalimutan din ng lalaking blonde ang kanyang tawag. Maging ang lalaking kumukunit ng damit ni Molly ay tumigil upang mapang-anggan ng may pagtataka sa babae. "Luna, tumakbo ka, dali, tumakbo ka, dali, umalis ka na rito, takbo." Nang hindi napansin ng mga taong iyon, biglang pinindot ni Molly ang isang numero sa kanyang mobile phone at palihim na nagpadala ng mensahe para humingi ng tulong. Gayunpaman, nang makita niyang numero iyon ni Luna, pinagsisihan niya ito. Nag-aalala na baka malagay sa panganib si Luna dahil sa kanyang kapabayaan. Sino ang mag-aakala na ang bagay na pinakainaalala niya ay nangyari pa rin? Nang makita niyang mag-isa lang si Luna, agad na nabahala si Molly at mabilis na sinigawan itong umalis. Sa sirang pasukan ng tindahan at habang nakatalikod sa madilim na liwanag ng buwan, ang itim na windbreaker ng babae ay walang habas na pinaglalaroan ng hangin. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa sulok kung saan ang babae ay pinipigilan ng isang lalaking halos mapunit ang kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay agad na naging parang nakamamatay. Nakatitig ang lalaking may blondeng buhok sa biglaang pagsulpot ni Luna at ang ekspresyon niya ay malazwa. May iba pa ba tayong babae? Ang swerte talaga, nag-aalala lang ako na baka hindi sapat ang isa. Pagkasabi niya noon, biglang bumuhos ang hangin at tumama sa sentido niya. Nasipa ang blonde at napahiga siya roon nang hindi gumagalaw. Nawalan na siya ng malay dahil sa sipa. Kabanata 572. Napansin ng iba na may mali at nabahala sila. Lahat sila ay nagtakbuhan papunta sa unahan para salubungin siya. Gayunpaman, ang mga galaw ng babaeng ito ay halos malademonyo. Hindi nila siya malapitan kahit anong gawin nila. Sa halip, sila ay binugbog ng sunod-sunod. Nakasalamuhan na nila ang maraming pulis na mahirap pakisamahan at maraming beses nang nakatakas sa mga habulan ng pulis, ngunit hindi pa sila nakakatagpo ng ganito kalakas na kalaban. Ang babaeng ito, sino siya? Nanatili ang malamig na mukha ni Luna habang natatapakan niya ang lahat ng mga lalaking gumugulong sa sahig at umiiyak sa kalungkutan. Naglakad siya papunta kay Molly. "Luna, Lil Luna." Tinakpan ni Molly ang sarili gamit ang dalawang braso at ng ineg. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Luna habang hinuhubad ang kanyang windbreaker at mahigpit na binalot si Molly. "Luna, mag-ingat ka." Nakita ni Molly na sa likuran niya, biglang tumayo ang lalaking may tato at may hawak na tubo, handang hampasin si Luna sa ulo niya. Maingat na isinandal ni Luna si Molly sa pader bago biglang tumalikod. Sa halip na umatras, lumapit siya at bago pa man tumama sa kanya ang tubo, sinipa niya ang pulso nito. Nahulog ang tubo sa lupa nang may malakas na kalabog. Kasunod nito, natambo ang lalaki sa lupa. Kahit na bumagsak na siya sa lupa, hindi niya alam kung paano naging ganito kabilis ang galaw ng babaeng ito. Sa katunayan, bawat galaw niya ay nakatutok ng tama sa kanya. Tiningnan ni Luna ang lalaking may tato na binugbog niya. Siya ang lalaking nangapi kay Molly kanina. Pagkatapos, yumuko siya at umupo sa harap niya, hinayla ito sa kwelyo bago niya sinuntok ng malakas ang mukha nito, pagkatapos ay isa pang kamao, at isa pa. Walang ekspresyon ang mukha ng dalaga na parabang nakahiwalay siya sa labas ng mundo, ganap na nakahiga sa sarili niyang mundo. Parang robot niyang hinahampas ang mukha ng lalaki, sunod-sunod na suntok. Umalangaw ang walang laman na tindahan kasabay ng nakakakilabot na tunog ng suntok. Halos hindi makilala ang mukha ng lalaki at ang mga kamay ni Luna ay namumula rin sa dugo. Hindi sigurado kung ang kulay ng dugong iyon ay kanya dahil sa sobrang lakas ng pagkakatama sa lalaking nakahandusay sa lupa. Ngunit, hindi siya tumigil. Lumakas ang kanyang mga suntok at ang kanyang mga mata ay may di makataong anyo na parabang isa siyang demonyong kakagapang lang palabas ng impyerno. Lahat ng naroon ay natigilan sa gulat. Lahat ng kanyang mga biktima kanina ay nakaramdam ng panghihina ng kanilang mga binti nang sila ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Maging sina Noah at Molly ay natakot din. Sa sandaling iyon, biglang may sumigaw mula sa likuran ni Luna, "Hayop ka! Tumigil ka, itaas mo ang mga kamay mo." Biglang inilabas ng lalaking may gintong kadena kanina ang baril at itinutok ito sa ulo ni Luna. Bumagsak ang mga mukha ni Noah at Molly. "Luna." Nakuha na ngayon ang atensyon ni Luna. Itinulak niya ang lalaking may tato at ginamit ang likod ng kanyang kamay para panasan ang natalsik na dugo malapit sa sulok ng kanyang bibig. Napunta ang tingin niya sa baril. "Itaas mo ang dalawang kamay mo. Halika rito, habulin mo ang lahat ng damit mo para sa akin." Single at sigaw ng lalaki. "Luna." Labis na nag-alala si Molly kaya namula ang kanyang mga mata. "Hindi ba ako ang iyong target? Pakawalan mo siya."
Dati yun, ngayon hindi na. Napakarami ng kaibigan ko ang nasaktan ng walang hiyang ito. Sa tingin ba niya ay basta-basta ko lang siyang bibitawan? Hinding-hindi. Ang mga lalaking binugbog ay dahan-daang tumayo, lumapit at marahas na pinalibutan si Luna. Hindi maaaring maging mas tensyonado ang kapaligiran. Noah, takpan mo ang mga mata ni Molly, mahinahong sabi ni Luna. Bago pa man maproseso ng utak niya ang kahit ano, mabilis nang sinunod ng katawan ni Noah ang utos ni Luna nang bigla siyang lumapit at tinakpan ang mga mata ni Molly. Sa sandaling tinakpan ni Noah ang mga mata ni Molly, ang tunog ng putok ng baril ay pumuno sa walang laman na kalagitnaan ng gabi. Dilat na dilat ang mga mata ng lalaking may gintong kadena habang bumagsak siya sa lupa na may madugong butas ng bala sa gitna ng kanyang noo. Hawak ni Luna ang isang baril, diretsyong nakatutok sa direksyon kung saan nakatayo ang lalaki. Sa sandaling bumagsak ang lalaking iyon sa lupa na may butas ng bala sa noo, nagbago ang ekspresyon ng mga nakapalibot kay Luna. Hindi namamalayang hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang bewang at sa katunayan, wala na itong laman. Kanya ang baril na hawak nito. Hindi niya namalayan kung kailan kinuha ng babaeng ito ang baril mula sa kanya. Diyos ko po. Ngayon, kasama nila ang tatlong pinuno. Ang isa ay hinimatay dahil sa sipa ng babaeng ito pagpasok pa lang niya, ang isa naman ay sinuntok hanggang sa mapunit, at ang huli ay napatay. Ang tatlong taong ito ay kamakailan lamang nagsimulang mag-iwan ng marka sa Imperial. May mga bali-balitang sila raw ay mga malisyosong tauhan sa grupo at nagpapatakbo ng mga kartel ng heroin sa maraming kasino. May koneksyon pa nga sila sa mga armas, pero ngayon, lahat sila ay napatay sa kamay ng isang babae. Kung baliw si Luna dahil sa walang emosyong pambubugbog niya kanina, ang kasalukuyang bersyon niya ay parang isang robot na may hawak na baril. Isa siyang walang puso at mamamatay taong robot. Sa harap ng buhay ng tao, kahit na mga taong walang awa na tulad nila, manganginig pa rin sila ng kaunti habang may hawak na baril, ngunit ang babaeng ito ay hindi nagatubili kahit kalahating segundo mula nang ilabas niya ang baril at may layuning pumatay. Hindi ito matamis na kagandahan. Isa siyang halimaw. Tinakpan ni Noah ang mga mata ni Molly habang pinapanood niya si Luna na pumatay ng isang tao gamit ang baril, ang kanyang mukha ay lubos na namumutla sa puntong ito. Kahit ipinanganak siya sa pamilyang militar, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng pagpatay sa isang tao ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Isang buhay ang nawala ng ganoon-ganoon lang. Sa ilalim ng impluwensya ng kanyang ama at lolo, halos alam niya na kahit na ang isang tao ay talagang mahusay sa pagbaril, ang pagsasanay at ang aktwal na pagpapaputok ay dalawang magkaibang bagay. Kahit na ito ay isang profesional na pulis o isang sniper na may mga taon ng pagsasanay. Hindi sila nang ahas na barilin ang isang buhay na tao. Kinailangan pa nila ng mahabang panahon ng pagpapayo pagkatapos makapatay ng isang tao sa unang pagkakataon. Gayunpaman, kahit bago o pagkatapos ng pagbaril, tila hindi nagbago ang ekspresyon ni Luna. Nang bigla siyang nahuli sa madugong eksenang ito at makita ang isang buhay na tao na pinatay sa harap niya, ang takot sa puso ni Noah ay umabot sa sukdulan. Mas lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa babaeng nasa harap niya at matinding paghamak sa kanyang sarili. Kahit natanga siya, hindi naman siya lubos na walang alam. Nang makita niya ang lalaking may hawak na baril, alam na niya na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryong tampalasan na walang baril. Kung hindi lang dahil sa matalas na paggamit ni Luna ng baril na nagpatalo sa kanila kanina, malamang ay nag-counterattack na sila ngayon. Kung tungkol sa kanya, hindi lang niya isinasangkot ang kanyang kapatid na babae, kundi kapag ito ay nilalapastanganan, maaari lamang siyang manood ng walang anumang paraan upang gumanti. Luna, nang marinig ni Molly ang mga putok ng baril, ang buong pagkatao niya ay nabalot ng takot. Itinulak niya ang kamay ni Noah na nakatikip sa kanyang mga mata. Nang makita niyang ang taong nasa lupa ay ang lalaking may gintong kadena habang si Luna ay nakatayo sa parehong lugar ng walang pinsala, nakaramdam ng ginhawa si Molly at kasabay nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang putok na iyon, si Luna ba ang may gawa? Patay, pupumatay ka, ikaw, pumatay ka ng tao. Pumatay ka, nanginginig sa takot ang isa sa mga lalaki habang sumisigaw. Kabanata 573. Nag-react si Luna na parang nakarinig ng biro. Kumunat ang kanyang mga labi. So, tutulungan mo ba akong tumawag ng pulis? Ikaw, nagkatinginan ng ilang lalaki at namutla sila. Natigilan sila sa pagsasalita. Noong lasing ang tatlong lalaki, ipinagmamalaki nila na sila ang numero 1 kriminal na grupo sa mga pulang talaan ng pulisya at ipinagmalaki pa nila kung gaano karaming pulis ang napatay nila sa mga paghabol. Sa ganitong antas ng mga pag-anti, kahit mahuli sila, agad silang papatayin sa pamamagitan ng firing squad. Paano sila mangangahas na tumawag ng pulis? Mga kasino sa underground, pagkidnap at pangangikil, mga tangkang panggagahasa, at pagtatago ng mga pag-anti. Lahat sila ay makukulong. Nagtinginan ng ilan sa kanila at nakabuo ng conclusion. Ang babaeng nasa harap nila ay mas nakakatakot pa kaysa sa tatlong tulisan, kaya ang pinakamagandang plano nila ay tumakas. Kaya, nagsimula silang tumakas. Bago pa sila makatakbo palabas, narinig nila ang malamig na boses ng isang babae mula sa kanilang likuran. Tumigil ka dyan. Natigilan silang lahat. Pinayagan ko ba kayong umalis? Parang tawag mula sa impyerno ang tono ng babae. Sa sobrang takot nila ay nanginig sila. Ibinaba ni Luna ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng malahayop na kadiliman at uhaw sa dugong pananabik bago ang isang pangangaso. Sinadya niyang hindi tumawag ng pulis at pumunta rito ng mag-isa.
Walang paraan para hayaan niya silang umalis ng ganoon kadali. Walang pinapayagang umalis ngayong gabi. Ang nakamamatay na tingin ni Luna ay tumama sa mga taong iyon. Kanina, sino pa ang humipo sa kanya? Hindi ko ginawa. Hindi rin ako. Sumusumpa ako na hindi ko hinawakan kahit isang hibla ng buhok niya. Kanina, silang lahat ang nakahuli sa kanya at sa kapatid niya. Sa sandaling iyon, lahat ay nagsimulang magpanik at manampo na hindi sila sangkot, halos isinisumpa ang lahat ng 18 henerasyon ng kanilang mga ninuno. Dahan-daang napunta ang tingin ni Luna sa lalaking may mukhang daga na nagtatago sa likod ng ilang tao at sinusubukang tumakas. Kanina, habang pinupunit ng lalaking may tato ang damit ni Molly, siya ang tumulong na pigilan si Molly. Nang mapansin ng lalaki ang atensyon ni Luna sa kanya, alam niyang malapit nang maging masama ang takbo ng sitwasyon, ngunit bago pa man siya makatakas, may malakas na kalabog sa mukha niya. Sa sumunod na segundo, isang malakas na panaghoy ang sumunod at ang pulso ng lalaki ay napuno ng dugo habang gamulong-gulong ito sa sahig dahil sa sakit. Walang hiya kang mangkukulam ka, papatayin kita. Ang masamang sigaw ng lalaking iyon ay nagmula sa kanyang tiyan. Bigla siyang nagmura ng malakas at saka kinuha ang kanyang baril, ngunit nang iangat niya ito, agad itong tinamaan ng puwitan ng baril ni Luna at tinakpan niya ang kanyang kamay habang gumugulong sa sahig at muling humagulgol. Ang bilis ng baril niya ay hindi makataong bilis. Diyosa, iligtas mo ang aking buhay. Kapatid, patawarin mo kami. Hindi man lang namin ginalaw ang kaibigan mo. Oo, magtiwala ka sa amin. Baldado na ang lalaking may hawak ng baril. At ang mga walang armas, ngayon ay hindi na sila nag-abalang lumaban. Ang mga natitirang ihilan ay bumagsak na lang sa lupa, sunod-sunod na lumuhad. Sa kasamaang palad para sa kanila, mukhang hindi plano ni Luna na pakawalan sila. Lumakas ang nakamamatay na hangin sa paligid nila habang ang baril sa kanyang kamay ay nakatutok ng diretso sa ulo ng lalaking mukhang daga. Ngayong paili na ang dalawa niyang kamay, wala na siyang paraan para lumaban. Para siyang namatay na tupa. Kapatid, mali ako, mali talaga ako, wala akong alam. Isa lang akong walang kwentang tao na namamahala sa mga utos ng iba. Susundin ko ang anumang sabihin ng amo. Kapag nag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi mo dapat idamay ang ibang tao. Lahat ng ito ay walang kaugnayan sa akin. Ang lalaking mukhang daga ay nilamon ng takot sa puntong ito at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay nang makita niyang nakatutok sa kanya ang baril. Hinipuan mo siya, hindi nagbago ang ekspresyon ng babae. Ang titig na yun, gusto niya talaga siyang patayin. Hindi ko ginawa, hinawakan ko lang ang mga kamay ng babae, hindi ko sinasadya, pakiusap, iligtas mo ang buhay ko, pakiusap. Nanginginig ng husto ang mga binti ng lalaki sa puntong ito. May mabahong dilaw na likidong tumutulo mula sa puwitan ng kanyang pantalon. Sa sobrang takot niya ay nahihina siya sa kanyang pantalon. Wala nang pasensya si Luna na makinig sa kalokohan niya. Sa halip, ang kabangisan sa mga mata niya ay nawawalan ng kontrol dahil sa ingay nito. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ni Molly na itinutulak pababa ng lalaking iyon para abusuhin. Ang imaheng iyon. Unti-unti itong humahalo sa eksenang iyon mula 5 taon na ang nakalilipas. Parang mabibiyak ang bungo niya sa sakit ng ulo. Kasabay nito, lalong nahihirapan siyang pigilan ang sarili. Iniwan ni Luna ang daliri niya sa gatilyo. Dahan-dahan niyang nilakasan ang presyon nito, malapit ng kalabitin ang gatilyo sa susunod na segundo. Sa sandaling iyon, isang pares ng malambot at mainit na braso ang yamakap sa kanya mula sa likuran, binasag ang kanyang malabong isipan. Luna, tama na, kumalma ka, ayos lang ako, tingnan mo ako, Luna, kumalma ka okay, Luna, Luna. Umalungaw sa kanyang tainga ang balisa at nag-aalalang boses ng dalaga. Unti-unting lumambot ang matigas na gulugad ni Luna at ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala, at bumalik sa mahinahong katahimikan. Pagkababa ni Luna ng baril niya, agad na sinamantala ng mga gangster ang pagkakataon at tumakbo palabas. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan sila ni Luna at itinaas niya ang isang kamay para magpaputok malapit sa paa ng isa sa mga lalaki habang hawak nito ang isang kahon. Sumigaw ang lalaki at sa sobrang takot ay halos mawala ang kanyang kaluluwa. Magalang niyang ibinigay ang kahon sa halimaw, pagkatapos ay natambo siya. Naisip niya, Diyos ko po, 5 milyon lang iyon, baliwala lang, mas mahalaga ang mabuhay. Ang kaong iyon ang 5 milyon na inipon ni Molly buong gabi. Nabawi na natin ang pera. Luna, umalis na tayo agad sa lugar na ito. Natakot si Molly na baka may mangyari pang iba, kaya mabilis siyang nagpumilit. Umalis muna kayo, kailangan kong linisin ang lugar, sabi ni Luna. Pero ikaw, halatang nag-aalala si Molly na iwan siyang mag-isa. Umalis ka na, malumanay ngunit matatag ang tingin ni Luna habang tinatapik ang balikat ni Molly, pagkatapos ay tumingin siya kay Noah. Halika rito, hawakan mo ang kapatid mo. Oh, mabilis na bumangon si Noah, at dahil sa pagmamadali niya sa paglalakad, natisod siya ng katawan ng lalaking may gintong kadena at muntik na siyang matamba. Naglakad siya papunta kay Molly at maingat na tinulungan itong lumabas ng tindahan. Nilinis ni Luna ang lahat ng bakas ng kanyang katawan sa pinangyarihan bago tumawag ng pulis. Kadalasan, sa ganitong sitwasyon, iisipin na lang ng mga pulis na nagkaroon ng away ng mga gang at isang nakamamatay na gulo. Bukod pa riyan, nang makipag-away siya sa kanila, napansin niyang hindi pala ordinaryong mga kriminal ang tatlong pinuno.
May accent sila mula sa paraiso ng droga, ang Golden Triangle, at malamang na mga nakamamatay na pag-anti. Paano napukaw ni Noah ang ganitong uri ng mga tao? Hindi na nag-isip pa si Luna. Dali-dali siyang umalis sa lugar at naglaho sa kalaliman ng gabi. Kabanata 574. Sa tabi ng kalsada, hindi mapakali si Molly na naghintay sa labas ng kotse. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita niyang lumabas si Luna. Mabilis siyang lumapit dito at tinawag, Luna. Tara na. Pinagbuksan siya ni Luna ng pinto ng kotse at mabilis na inalalayan si Molly papasok. Tahimik na sumandal si Noah sa likurang upuan ng kotse. Hinailan ni Molly ang windbreaker ni Luna palapit sa kanya at nag-aalalang sinabi, kung uuwi ako ng ganito at makakasalubong ko ang mga katulong, baka mahirapan akong magpaliwanag. Pumunta muna tayo sa bahay ko. Ma'am, tumanggo si Molly, naluluha ang mga mata habang nakatingin sa babaeng nagmamaneho. Luna, pasensya na talaga sa nangyari ngayong gabi. Sa isang sandali ng desperasyon, ipinadala ko na lang ang mensahe ng hindi nag-iisip. Pagkatapos ay nagsimula akong mag-alala na baka madamay kita at may mangyari. Ako ang dapat managot sa kasalanan. Pasensya na talaga. Tiningnan ni Luna si Molly gamit ang rearview mirror, hindi na nakamamatay ang tingin niya tulad nung nasa bodega pa sila. Malumanay ang boses niya, hindi mo kailangang mag-sorry, natutuwa ako na sa ganitong sandali, ako ang taong naisip mo. Habang tinitingnan niya ang banayad na ekspresyon ni Luna, nakaramdam si Molly ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kumuha siya ng tisyo at tinulungan si Luna na panasan ang mga tumalsik na dugo sa kanyang mga pisngi. Pero, Luna, paano ka nakarating ng ganito kabilis? Nasa labas ako ng istasyon para sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Kakasakay ko lang ng eroplano pabalik sa Imperial ngayong gabi at nakita ko ang mensahe mo habang pauwi galing airport. Mabuti na lang at hindi masyadong malayo ang taxi sa iyo noong mga oras na iyon. O kung hindi, kung medyo nahuli siya, hindi niya naisip kung ano ang mangyayari. Naintindihan ni Molly, pagkatapos ay nag-alala ulit siya. Luna, makakaapekto ba ito sa iyo o ano? Total, ikaw lang naman ang. Ikiniling ni Luna ang kanyang ulo at binigyan si Molly ng isang tingin na puno ng katiyakan. Magtiwala ka sa kakayahan kung burahin ang mga bakas. Ma'am, tumanggo si Molly, mayroon siyang walang kondisyong tiwala sa taong nasa harap niya. Sa likurang upuan, tinitigan ni Noah si Luna ng may ekspresyon ng pag-iisip. Ang kanyang mga mata, mayroong isang tiyak na pananabik na hindi niya napansin mismo. Gusto niyang maging isang taong katulad nito. Isang taong maaasahan ng iba. Para sa mga taong nakapaligid sa kanya na mapagkakatiwalaan at maaasahan ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang maging isang tunay na lalaki. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Luna sa labas ng kanyang vilya. Sa loob ng bahay, agad na naghanap si Luna ng malinis na damit para kay Molly. Maligo ka na ng mainit at magpalat ka na ng damit. Ma'am. Pagkatapos maligo ni Molly, nakatayo si Noah sa sala na hindi makapaniwala. Naisip niya na dahil sa ugali ni Luna, walang humpay siyang pagagalitin nito, at baka bugbugin pa, kaya handa na siyang harapin ang lahat. Sa wakas, hindi na siya pinagalitan ni Luna. Hindi man lang siya tiningnan nito na parang hindi siya nakikita. Hindi na siya pinapansin. Ang walang pakialam na ugali ni Luna ay nagparamdam sa kanya na mas malala pa kaysa sa pagiging napag-alitan o binubugbog. Maya-maya pa, natapos na si Molly sa kanyang pagligo. Hinayaan ni Luna si Steam Bun na dalhin ang first aid kit, pagkatapos ay tinawag si Molly na umupo sa tabi niya, halika rito, titingnan ko ang mga sugat mo. Bahagya lang na sinuyod ni Luna ang kanyang katawan at nakita ang lahat ng nakakagulat na senyales ng puwersa sa mga palso at leeg ni Molly. Mas kitang-kita pa ito sa kanyang maputlang balat at hindi pa kasama rito ang mga pasa sa ilalim ng kanyang damit. Nang makita niya ang lalong nakakatakot na ekspresyon ni Luna na may kasamang ilang pahiwatig ng hindi mapigil ang emosyon sa bodega, mabilis na hinawakan ni Molly ang kamay niya at inalo, Luna, ayos lang, maliliit na pasa lang yan. Pero, nang marinig niya ang mga salitang ito, hindi kumalma ang ekspresyon ni Luna. Maliliit na pasa lang ba talaga ang mga ito? Para sa sino mang babae, ang ganitong pangyayari ay magdudulot ng trauma at magdudulot pa ng takot sa buhay ng isang tao. Hindi ito masusukat sa dami ng panlabas na sugat. Bukod pa rito, ito ay si Molly, isang simple, inosente, at protektadong batang babae na hindi pa naagrabyado ng ganito, ngunit nakaranas siya ng ganitong kakilakilabot na pangyayari. Mabuti na lang at dumating siya sa tamang oras at hindi nakalusot ang mga taong iyon kung hindi niya sana binitiwan ang kahit isa sa kanila. Tatagterin pa niya si Noah. Huminga ng malalim si Luna at pinigilan ang aura sa paligid niya na gustong manggulo. Marahan niyang nilagyan ng gamot ang mga sugat ni Molly. Medyo masakit, tiisin mo muna. Natatakot si Molly na baka mawalan na naman ng kontrol si Luna, kaya hindi na siya nang ahas na umiyak kahit masakit. Paulit-ulit niya itong inaalo, ayos lang, hindi naman ganoon kasakit. Sa sulok, si Noah, na hindi nagsalita simula pa noong nasa bodega, ay gulat na nakatitig sa mga nakakatakot na pasa sa katawan ni Molly. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inaalala ang eksenang iyon kung saan sinaktan si Molly habang siya ay walang magawa. Ang maitim na ulap na bumabalot sa kanya ay lalong sumikip. Ang presyon ng hangin ay lalong bumababa at, sa wakas, parang narating na niya ang kanyang punto ng pagbagsak. Bigla siyang sumabog. Pinagsiklap ni Noah ang kanyang mga kamao ng napakalakas kaya't naglangit-ngit ang mga ito at nanginginig ng malakas ang kanyang mga balikat.
Sa tahimik na sala, narinig ang kanyang mga pautal-utol na hikbi at ungol. Katulad ito ng mga tunog na nililikan ng isang nakulong na halimaw at ito ay lalong lumalakas ng lumalakas. Nang marinig niya ang tunog sa likuran niya, tumigil si Luna sa paglalagay ng gamot kay Molly at lumingon para tingnan ang binata na umiiyak ng husto. Sa totoo lang, ang taong pinakagusto niyang patayin sa bodega ay si Noah. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita kahit isang salita kay Noah o sumulyap man lang dito ay dahil natatakot siyang mawalan siya ng kontrol. Sa ugali niya, sayang lang ang espasyo para iwan ang mga ganyang dumi dito. Ginamo ni Luna ang huling sugat ni Molly bago niya ibinaba ang gamot sa kanyang kamay, isinara ang first aid kit at kalmadong tumingin sa binata. Noah, gusto mo ng kalayaan, gusto mong maging panatag at walang pumipigil. Gusto mo ng buhay na walang sino man ang kumokontrol, hindi ba? Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi mahalaga kung ikaw ay naninigarilyo, umiinom, nakikipag-away, nakikipagkarera, o nagsusugal. Tama, lahat ng ito ay libre para sa iyo na gawin. Ikaw ay 18 taong gulang na, ikaw ay isang nasa hustong gulang na, kaya may karapatan kang pumili ng sarili mong buhay. Kahit ang iyong mga magulang ay walang karapatang magplano ng iyong kinabukasan. Maaari mong gawin ang anumang gusto mong gawin. Nang sabihin niya ito, biglang nanlamig ang mga mata ni Luna. Pero ang kailangan para sa lahat ng ito ay dapat mayroon kang kakayahang tanggapin ang pasanin ng iyong mga pinili at ang mga kahihinatnan nito. Kung hindi mo kaya, tigilan mo na ang pagsasabi sa mga tao na huwag nang makialam sa buhay mo habang gumagawa ng mga bagay na nagpapaalala sa iyo sa iyong pinakamalapit na kamag-anak. Ang hayaan ng isang walang magawang babae na magtipon ng 5 milyon at sumugod sa magulo at mapanganib na lugar. Na iyon ng gabing-gabi para bayaran ang iyong pantubos. Tanungin mo ang iyong sarili, lalaki ka pa rin ba? Nabulunan si Noah sa kanyang mga hikbi at naglakad papunta kay Molly na may luha sa mukha, pagkatapos ay lumuhad at sinimulang sampilan ang mukha nito. Ate, patawad, patawad. Kabanata 575. Pasensya na, ate, sa susunod hindi na. Nang makitang umiiyak ang kanyang kapatid sa harap niya, sumikip ang kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Nasaksihan niya kung paano unti-unting naging ganito ang kanyang kapatid. Wala na siyang pag-asa para dito at hindi niya inaasahan na magiging lubos itong matagumpay sa hinaharap. Hiniling lang niya na sana ay mamuhay ito ng masaya at ligtas, ngunit ngayon, muntik na siyang mawalan ng buhay. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa kapatid niyang ito. Nakita niya ang nagsisising ekspresyon ng kanyang kapatid ngunit wala pa rin siyang tiwala dito. Baka bumalik pa ito sa dati niyang ugali sa mga susunod na araw. Sino ang mag-aakala? Dahil sa pang-aasal ni Luna, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagsasanay sa pagbaril ngunit hindi ito nagtagal. Ang mga salitang hindi nasabi ni Molly ay pinaikli sa isang simpleng pangungusap, bumangon ka na, huwag ka nang pumunta sa mga lugar na tulad niyan kailanman. Tumanggo si Noah, pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Anong nangyari sa mga kaibigan mo, sina Elliot at Rob? Ayos lang ba sila? Bigla silang naalala Molly at tinanong si Noah. Base sa kanyang kaalaman, matalik silang kaibigan ni Noah. Pareho silang kilalang mayayamang bata sa Imperial at palaging walang ginagawang mabuti. Lagi silang naghahanap ng gulo, kaya malamang nasangkot din sila sa pagkakataong ito. Nang marinig ni Noah ang dalawang pangalang iyon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Silang dalawa. Matagal na silang nawala at hindi pa nila siya natatawagan hanggang ngayon. Wala na silang pakialam kung buhay pa siya o hindi. Tumigil na ang kanilang mga pamilya sa pagsuporta sa kanila sa pinansyal na aspeto. Nakakakuha pa rin siya ng kaunting pera mula sa kanyang kapatid na babae at lagi niyang ibinabahagi ang kanyang pera sa kanila. Iniisip na ang kanyang mabubuting gawa ay magbibigay sa kanya ng dalawang tunay na kaibigan, ngunit binaliwala lang siya ng mga ito. Tinatrato siya bilang isang malaking tanga. Medyo nahulaan ni Molly kung ano ang nangyari batay sa ekspresyon ng mukha nito. Bumantong hininga siya at hindi na nagtanong pa. Malamang ay tumakas na sila at iniwan siya doon. Sinabihan na niya itong huwag makipagkaibigan sa kanila, pero nagagalit ito tuwing kinukwento nito sa kanya ang tungkol dito. Sasabihin nitong nirerespeto nito ang mga kaibigan niya. Sa huli, hindi sila magugustuhan nito at mananatili siya sa labas ng ilang gabi. Ngayon, gusto niyo bang umuwi o dito na lang muna magpalipas ng gabi? Tanong ni Luna. Luna, pwede ba akong magpalipas ng isang gabi rito? Tanong ni Molly. Tumanggo si Luna. Syempre naman. Masaya si Molly. Kung gayon, magme-message ako sa aking yaya. Itinaas ni Noah ang kanyang kamay. Gusto ko ring manatili rito. Pwede ba, ate, Luna? Walang ekspresyong tiningnan siya ni Luna. Sofa. Halos agad na sumagot si Noah, walang problema. Wala akong pakialam kahit matulog sa sahig. Babantayan kita sa pinto. Molly, matulog ka kasama ko ngayong gabi, sabi ni Luna kay Molly. Ma'am, sige, tuwang-tuwa si Molly tungkol dito. Pagkatapos ay pumasok na sila sa kwarto. Inayos ni Luna ang mga bedsheet at nahiga silang dalawa sa kama. Para maiwasan ang bangungot ni Molly mamaya, patuloy na kinausap siya ni Luna tungkol sa ilang nakaka-relax na paksa para maalis ang kanyang atensyon mula sa nangyari kanina. Humiga si Molly sa malambot at komportableng kama kasama ang maamo at matamis na batang babae sa tabi niya. Habang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang kanyang malumanay na mga salita, nawala ang lahat ng kanyang natitirang takot.
Kay sarap sa pakiramdam na may kaibigan kang makakasama sa pag-aalala at makakasama sa kama. Luna, maraming salamat. Hindi na talaga ako natatakot. Medyo natakot at nawalan ako ng pag-asa noong una, pero natutuwa talaga ako na dumating ka. Ayos na ang lahat ngayon. Hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Pinagaan ni Molly ang pag-aalala ni Luna habang inaalaw ito. Sige, matulog na tayo. Ma'am, magandang gabi. Sa gabi, magkatabi na natutulog ang dalawang batang babae. Kahit ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata, hindi siya nakatulog hanggang sa marinig niya ang isang matatag na paghinga mula sa kanyang tabi. Nakatulog ng mapayapa si Molly na may mainit na ekspresyon sa kanyang mukha at walang bahid ng takot o anumang sintomas ng bangungot. Gamaan ang pag-aalala ni Luna. Swerte naman noon. Ayaw na niyang makakita ng ibang katulad niya. Sinikap niyang maiwasan ang ganitong pangyayari, kaya inalo niya si Molly na parang inililigtas niya ang dating sarili niya. Biglang may kumatok sa pinto. Bahagyang itinaas ni Luna ang kanyang katawan. Tuloy ka. Bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Noah. Ate Luna, natutulog na ba ang kapatid ko? Manamham. Ako, maingat na tiningnan ni Noah si Luna. Ate Luna, pwede ba kitang makausap saglit? Tumingin sa kanya si Luna at tumayo mula sa kama. Sa sala, nakatayo si Noah ng alanganin sa harap ni Luna. Mabilis siyang kumuha ng upuan at sinenyasan si Luna. Umupo ka, Ate Luna. Pagkatapos ay inabutan siya nito ng isang basong tubig bago muling tumayo sa harap niya ng alanganin. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang usapan. Humigop si Luna ng tubig mula sa baso at sumulyap sa binata. Magsabi ka ng gusto mo. Kinagat ni Noah ang kanyang labi. Maya-maya, mahina siyang nagsalita, Ate Luna, maliligtas pa ba ako? Pinagmasdan siya ni Luna, para siyang isang binata na kinakabahan at naghihintay ng habang buhay na sentensya. Ililigtas ng mundo ang sino mang gustong iligtas ang sarili niya. Ngayong nandito ka pa rin at tinatanong ako nito, may pag-asa ka pa. Bahagyang lumuwag ang naninigas na likod ni Noah at namasa ang kanyang mga mata. Alam ko ang kwento ng batang sumigaw ng lobo. Naiintindihan ko na kahit anong sabihin ko, wala nang maniniwala sa akin, pero sa pagkakataong ito, patutunayan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng aking mga gawa. Mahiyain niyang tiningnan si Luna. Ate Luna, gusto kong maging lalaki na tulad mo balang araw. Napangiwi si Luna. Ang ambisyon mo. Sandali babae siya, ha? Ate Luna, ano ka ba dati? Isa ka lang ba talagang ordinaryong artista? Mausis ang tanong ni Noah. Kuminang ang mga mata ni Luna. Paano kung sabihin kong hindi? Bahagyang nagulat si Noah, saka mariing nagsalita. Kahit sino ka man noon, mabuti man o masama, napakabuti ng trato mo sa kapatid ko at napakalaki ng naitulong mo sa amin. Mabuting tao ka sa puso ko. At saka, ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Nang pinaputukan mo ang kalaban, naging bayani ka sa paningin ko. Salamat. Kabanata 576. Gabing-gabi na, sa isang high-class na villa sa Imperial, pabalik-balik si Snow sa sala habang halatang inis at galit. Magdamag akong naghintay, tapos ngayon sasabihin mong may nangyaring aksidente. Sinabi mong walang sablay. Kailangan pa ba kitang turuan kung paano gawin ang trabaho mo? Ang dami ninyo, pero hindi ninyo kinaya si Molly, isang babae lang at ang walang kwentang si Noah. Ganyan ba kayo magtrabaho? Lintik ka. Ikaw ang nagsabi na hindi magsusumbong si Molly sa pamilya Smith para sa kapakanan ng kapatid niya, at ngayon ubos ang tauhan ko. Malinaw na may tumulong sa kanila mula sa pamilya Smith. 3 ang nawala sa akin dahil dito, tapos ikaw pa ang may ganang sumigaw sa akin. Galit na galit ang boses mula sa kabilang linya. Ano man ang mangyari, ang kakulangan mo sa kakayahan ang may kasalanan nito. Ayusin mo to para sa akin. Simula pa lang, peligro na ang kalabanan ng pamilya Smith. Ngayong na-alerto na sila, gusto mo pa akong masangkot. Tapos na tayo, biglang naputol ang tawag. Ikaw, hoy, inis na inihagis ni Snow ang telepono palayo. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw at umaawit ang mga ibon sa kalangitan. Mula sa kabundukan ay tinatangay ng hangin ang mga talulot ng rosas na bulaklak, na nag-iiwan ng banayad na halimuyak sa paligid. Ang karaniwang tanghali ng magising na si Noah ay maagang bumangon ngayon. Tahimik siyang nagmaneho patungo sa isang kilalang tindahan ng almusal sa Imperial at bumili ng pagkain para sa mga babae sa bahay. Ilang sandali matapos umalis si Noah, isang itim na Maybach ang pumarode sa labas. Bumaba si Lucas mula sa sasakyan. Lumipat siya sa likurang upuan at ay nalalayan ang kanyang anak na bumaba. Pagkababa ng Little Bon, agad itong tumakbo papunta sa pinto. Ngunit huminto siya sa may pasukan, hindi siya sapat na matangkad upang abutin ang password lock. Nahihiyang lumapit ang Little Bon sa kanyang ama at ibinuka ang mga braso, ipinapahiwatig na kailangan niya ng tulong. Tiningnan lamang ni Lucas ang kanyang anak nang may pagtataka. Nagkrus siya ng mga braso at walang ginawa. Malinaw ang kanyang intensyon. Tawagin mo akong, Daddy. Siyempre, naunawaan niyo ng matalinong Little Bon. Ngumuso siya at tila sumisigaw sa galit ang kanyang mga mata. Bigla, kinuha ng bata ang isang maliit na itim na controller. Ilang pindot lamang, bumukas ang pinto mula sa loob. Welcome back, ang pinaka-cute at paborito ni Mommy na Little Master. Bati ng robot na si Steamed Bun. Tinapik ng bata ang ulo nito, saka pasimpleng sumulyap sa kanyang ama. Ngumiti si Lucas, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang nakatingin sa anak.
Totoong mahirap magkaroon ng napakatalinong bata, pero nasa genes nila iyon, pagkatapos ng lahat. Pagkabukas ng pinto, mabilis na pumasok ang Little Bun. Nakita ni Lucas ang maingat na pagbukas ng pinto ng kwarto ng ina ng anak niya, pero kakaiba, sa halip na pumasok, nag-aalangan itong tumayo roon. Ano ang nangyari? Lumapit si Lucas at tiningnan ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng dalawang buo-buong figure sa kama ni Luna. May dalawang tao sa kama. Mahimbing na natutulog si Luna kasama si Molly sa tabi niya suot ang pijama ni Luna. Kayakap niya si Luna. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Lucas. Lumabas siya para magtrabaho hanggang hating gabi. Hindi lang niya ito nakita, nakipagtalik pa siya sa ibang babae. Marahil dahil sa malakas na aura ng puot na nagmumula kay Lucas, nagising si Molly. Nakita niya si Lucas sa may pinto at laking gulat niya. Nagising din si Luna. Pagkakita niya kay Lucas, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napaupo siya at sinabing, Diyos ko, makinig ka sa akin, my wife. Hindi nakahimik si Lucas. Pakiramdam ni Luna ay may kakaiba sa sinabi niya. Natulala siya. Kasalanan lahat ito ni Noah. Paulit-ulit siya nitong tinatawag na lalaki at bro. Halos mapaniwala na tuloy siya na isa talaga siyang lalaki. Tumikim si Luna at bumalik sa dati niyang anyo. Boss, bakit ka nandito? Nandito rin ang Little Bun ko. Hintayin mo ako sa labas, pupunta ako dyan maya-maya. Maso na ring tumanggo ang Little Bun at nagtungo sa sala. Kinurot ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay. Maiwan ko muna kayo para magpalit. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Habang pumipili si Luna ng damit para sa kanya at kay Molly, nakita niya si Molly na mukhang hindi masaya, kaya kinakabahan siyang nagtanong, Molly, anong problema? Tumingin si Molly kay Luna at bumulong, sa kung anong dahilan, sa tingin ko ay kinasusuklaman ako ni Lucas. Kumunat ang noo ni Luna. Huwag mo na lang siyang pansinin. Basta't gusto kita. Ma'am, tumanggo si Molly ng may ngiti. Habang si Luna ay nagmumukhang matigas sa labas, ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Tila, ang Great Demon King ay nagseselos na naman. Pagkatapos magpalit ni Luna, pumunta siya sa sala. Mabilis na lumapit sa kanya ang Little Bun. Masayang kinarga siya ni Luna at hinalikan ang malalambot nitong pisngi. Ang Little Bun ko, namiss talaga kita, halikan mo ako. Sumulyap siya kay Lucas na malamig ang tingin habang nakaupo sa sofa. Matapos niyang asikasuhin ang munting bun, dahan-dahan siyang lumapit kay Lucas. Hinalikan niya ang mga labi nito at sa tinig na hindi maririnig ng bata, bumulong siya. Siyempre, mas lalo kong namimiss ang aking mahal. Madilim pa rin ang ekspresyon ni Lucas, ngunit gamaan ang pakiramdam niya nang marinig ang matatamis na salita ng dalaga. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang mahalagang isyu. Kung hindi ako nagkakamali, hating gabi na nang makarating ka sa Imperial kagabi. Walang katwiran na magpakita rito si Molly sa ganoong oras. Kasabay nito, dama po ang mga mata ni Lucas sa sofa sa kabilang dulo. May mga bakas na halatang may natulog dito. Tumunog ang doorbell ng mga sandaling iyon. Baka si Noah. Lumapit si Luna at binuksan ang pinto. Tulad ng kanyang inaasahan, si Noah nga iyon. Ate Molly, Ate Luna, binilhan ko kayo ng almusal. Napakamot ng ulo si Luna, saka ikinwento ang nangyari kay Lucas na parang isang batang nasa elementarya na nag-uulat ng kanyang takdang aralin sa homeroom teacher. Sa totoo lang, nasa gulo si Noah at nagalit na naman si General Smith, kaya dinala siya ni Molly dito para lang sa gabing iyon. Kabanata 577. Narinig iyon ni Noah kaya nakisabay siya sa sinabi niya. Pagkatapos ay kinakabahan siyang tumingin kay Lucas. Paumanhin po sa panggugulo, bayaw. Halatang lamambot ang ekspresyon ni Lucas nang marinig kung paano siya tinawag ni Noah. Napabuntong hininga si Luna sa ginhawa ng maayos na ang emerhensya. Palihim niyang sinenyasan si Noah ng, good job. Hindi maipaliwanag ang naging ekspresyon ni Noah. Sa tagal na niyang kilala ang babaeng ito, palagi itong mayabang kumilos. Ngayon lang niya nakita na matakot siya ng ganoon sa isang tao. So, ito ba ang sinasabing, takot sa asawa? Maraming bitbit na plastik na supot si Noah. Bumili siya ng iba't ibang klase ng almusal, sapat at sobra pa para sa kanilang 5. Ate, kumain ka ng buns. Binilhan kita ng paborito mong crab meat bun mula sa Hong Kong restaurant. Kahit pumila ka pa, hindi ka basta makakabili nito. Buti na lang nakilala ako ng may-ari at ipinagtabi ako ng isang kahon. Sabay abot ni Noah kay Molly ng isang makulay na maliit na kahon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Luna. Ate Luna, hindi ko kasi sigurado kung ano ang gusto mong kainin, kaya bumili ako ng kaunti sa lahat. Kumain ka na lang ng kahit alin ang magustuhan mo. Galing ang mga ito sa mga sikat na tindahan sa lungsod. Sanay na sanay si Noah sa mga ganitong bagay. Ang mga ito ay mga patok na putahe mula sa mga kilalang restaurant sa Imperial, at hindi mo makukuha ang mga ito kung hindi ka maagang pipila. Salamat, ibinigay ni Luna si Little Bun ng paborito nitong shrimp bun, pagkatapos ay sinubuan niya ng isang hiwa ng pritong pancake ang Great Demon King na katabi niya. Boss, malamang hindi mo pa ito natitikman dati. Tikman mo, napakasarap nito. Siya mismo ang nagsusubo rito. Nang makita kung paano siya tretuhin ng dalaga, sumaya ang Great Demon King, kaya kumagat ito. Kumusta? Masarap, tanong ni Luna. Bayaw. Kahit mura lang iyan ang pinakamasarap na fried pancake sa bayan. Hindi masama, wala siyang pakialam kung saan iyon galing. Masarap iyon dahil ang asawa niya mismo ang nagsusubo sa kanya.
Habang nag-aalmusal sila, hindi maalis ni Noah ang tingin niya kay Lucas. Mas ramdam niya ang paggalang kay Lucas kumpara kay Luna. Noon pa man ay may naririnig na siya tungkol kay Lucas, nang malaman niyang maaaring ipakasal ng pamilya nila ang kapatid niya rito. Inakala lang niyang isa itong mas mayamang negosyante. Ngayon ay tuluyan ang nagbago ang pananaw niya. Ang mapatino si Ate Luna at mapakilos siya na parang isang tunay na babae ay patunay na hindi ito isang ordinaryong tao lamang. Talagang usisero siya, paano niya nagawa iyon? Pagkatapos ng almusal, naghanda ng umalis ang magkapatid dahil alam nilang kakabalik lang ni Luna mula sa out of town na trabaho, kaya ayaw nilang makaabala sa oras ng pamilya. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Noah kay Lucas habang kausap ni Luna si Molly. Itinanong niya ang matagal na niyang iniisip habang nag-aalmusal, bayaw, may tanong sana ako. Sige. Medyo nagtataka lang ako, ikaw, paano mo napamahalaan si Ate Luna? Para siyang estudyanteng naghihintay ng kaliwanagan. Sinulyapan ni Lucas ang binata habang pinag-iisipan ang tanong. Matiyagang naghintay si Noah sa kanyang sagot. Maya-maya, sumagot si Lucas, sa kagwapuhan ko. Napanganga si Noah. Sa tirahan ng mga Smith, pagkarating ni Molly at Noah sa bahay, naglaan si Noah ng oras at pagsisikap upang hanapin ang matagal na niyang nawawalang school bag. Halos bago pa ang lahat ng aklat sa loob. Mayroon pang bagong English dictionary at isang electronic dictionary. Kumpleto rin ang mga gamit sa pagsusulat. Lahat ng ito ay dahil kay Molly. Inalis ni Noah ang alikabok sa bag, saka kumuha ng bagong set ng uniforme na hindi pa niya kailanman nasusuot mula sa magulo niyang aparador. Sa school badge ay nakasulat ang Crown City High School. Matapos niyang mahanap ang kanyang uniforme at bag, kumuha si Noah ng pang-ahit. Pumasok siya sa banyo at ginupit ang pinakaiingatan niyang buhok, hinayaang bumagsak ito sa simpleng ayos na pinakaayaw niya. Pinunasan niya ang maliliit na hibla ng buhok sa kanyang leeg. Matagal na tinitigan ni Noah ang sarili sa salamin, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at pinilit pigilan ang pagtulo ng luha. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid, isinuot ang uniforme, at kinuha ang kanyang school bag. Isinara ni Noah ang pinto ng kanyang silid at lumabas. Pagdaan niya sa kwarto ni Molly, napahinto siya. Tumingin siya sa kapatid na mukhang mahina ngunit palaging handang manggalaga sa kanya at tinawag ito, Ate. Nagtitiklop ng mga labada si Molly sa loob ng kanyang kwarto. Lumingon siya nang may tumawag sa kanya. Sa labis niyang pagkagulat, mahina niyang nasabi nang makita kung sino ang nasa pintuan, Noah, ay ikaw. Tuwid na tumayo ang binata. Suot niya ang aswal na uniforme ng paaralan at nakasabit ang bag sa kanyang balikat. Ang malinis at maiksi niyang buhok ay nagbigay sa kanya ng preskong anyo. Lalo na ang liwanag sa kanyang mga mata na parang sumisikat na araw. Ito ba, ang kapatid niya? Bagamat siya pa rin ang dating tao, pakiramdam niya ay para na rin itong isang ganap na naiiba. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong anyo niya. Halos hindi siya makilala ni Molly. Hindi niya alam kung paano siya tutugan. Bumati si Noah sa kanyang kapatid, Ate, aalis na ako papuntang paaralan. Nabawi ni Molly ang sarili. Sagot niya, ayon sa instinct, sige, maaga pa naman, mag-ingat ka sa daan. Ma'am, okay, tumanggo si Noah. Tumingin siya kay Molly at tila may gusto sanang sabihin, ngunit sa huli, umalis na lamang siya. Sabi ni Ate Luna, dapat ang isang lalaki ay hindi lang basta magsalita kundi ipakita rin sa gawa. Pakiramdam ni Molly ay parang panaginip pa rin. Mabilis siyang pumunta sa balkonahe at sumulyap palabas. Totoong nakita niya ang kanyang kapatid na lumalabas na naka-uniforme at dala ang school bag. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Parang lumaki ng magdamag ang 18 anyos na binata. Sa Crown City High School sa Imperial, talagang gwapo si Noah, ngunit ang dati niyang hitsura ay nakakatakot at laging naghahanap ng gulo, kaya't walang gustong lumapit sa kanya. Ngayon, dala ang bagong maiikling buhok, pumunta si Noah sa paaralan. Naglakad siya sa tabi ng berdeng blinds, mga kamay niya sa bulsa. Agad siyang nakapukaw ng maraming tingin sa daan, lalo na mula sa mga babaeng high school, na sabay-sabay pinag-uusapan siya. Wow, sino tong lalaki na to? Ang astig niya. Ewan ko, hindi ko pa siya nakikita dati. Paano ko hindi malalaman ang isang gwapong ganito sa ating paaralan? Bakit parang medyo kamukha niya si Noah Smith? Noah Smith, yung troublemaker na yun, nagbibiro ka ba? Lalong dumami ang nag-uusap tungkol sa kanya. Sa wakas, isang babae ang nawalan na ng pasensya. Nakakainis na to, malalaman natin agad kung tatawag tayo ng pangalan niya. Huminga siya ng malalim at sumigaw, Hoy, Noah. Noah Smith. Lumingon si Noah nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ano? Kabanata 578. Natigilan ang mga estudyante nang marinig ang sagot niya. Wow, si Noah Smith talaga yan. Nagpa-plastic surgery ba siya? Maaayos din ba ng plastic surgery ang utak niya? Hahaha, sino ang nakakaalam? Baka sakaling magamot pa nito ang katangahan niya. Nagtawanan ang lahat, sa dating ugali ni Noah, susuntukan na sana niya ang taong iyon sa mukha, ngunit dahil sa kanyang muntik ng ikamatay na karanasan kagabi, pakiramdam niya ay napakabata ng dating siya kaya halos gusto na niyang sampilan ang sarili ng mahigpit. Tama sila, medyo tanga nga siya dati. Nanatiling tahimik lang si Noah habang pinagtatawanan siya. Tumalikod siya at naglakad papunta sa klase na ikinagulat ng lahat. Anong nangyayari? May nakiin ba siyang mali? Baka nakipagtalo siya sa pamilya niya. Hindi na bago yan.
Isa lang siyang walang kwentang tao. Sa tingin ko ay may kung anong bagay siyang na-trigger. Walang saysay manghula, hindi ba't maganda na may isa na naman tayong gwapong lalaki sa paaralan natin? Iiwan ko na sa iyo ang gwapong si Ayon. Papunta na ako sa bagong target. Ang buong araw ng klase ay nakaapekto kay Noah. Dahil hindi talaga siya talaga nagbigay ng pansin sa klase, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Para siyang nakikinig sa isang wikang banyaga at pakiramdam niya ay pinahihirapan siya. Sa wakas, natapos na ang klase. Medyo nadismaya ang binata, pero hindi pa rin siya susuko. Sa may pasukan ng paaralan, may dalawang taong may kakaibang damit at kakaibang estilo ng buhok. May hawak silang sigarilyo at humihit-hit habang nakatingin sa mga estudyanteng palabas. Kinuha ng isa sa kanila ang kanyang telepono at tumawag. Hoy, Noah, nasaan ka? Bakit laging nakapatay ang telepono mo? Sa tapat mo, tiningnan ni Noah ang kanyang mga dating matalik na kaibigan sa labas mismo ng pasukan ng paaralan. Lumingon si Elliot at nakita ang isang lalaking may telepono sa kanyang tainga at nalaglag ang sigarilyo mula sa kanyang bibig. Ikaw, Noah. Tinapos ni Noah ang tawag at lumapit sa kanila. Anong meron? Nagkatinginan sina Elliot at Rob na hindi makapaniwala. Noah, ayos ka lang ba? Naiinip na tiningnan ni Noah ang oras sa kanyang telepono. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, sabihin mo lang o kung hindi, uuwi na ako. Hoy, Noah, galit ka ba sa nangyari kagabi? Wala talaga kaming magagawa, saan kami makakakuha ng ganito kalaking pera? Siya nga pala, paano ka nakalusot dyan? Dinala ba ng ate mo ang pera? Tanong ni Elliot. Humingi ka pa ba ng sobra sa ate mo? Tara na at manalo ulit tayo. Kaya mo yan, swerte ka, tuwang-tuwa si Rob. Kagabi, nang iniwan siya ng dalawa, ilang beses niyang naisip na sasaktan niya sila sa sandaling makita niya sila, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay ayaw niyang sayangin ang anumang oras at pagsisikap sa kanila. Kung talagang pinagtaksilan siya ng mga kaibigan niya, baka magalit talaga siya, pero silang dalawa, kaibigan nga ba niya ang mga iyon? Umalis na kayo. Napaikot si Noah at umalis. Sa tirahan ng mga Smith. Kamakailan lamang, ilan sa mga dating kaibigan ni Zachary ay pumunta sa Imperial para magtrabaho. Dahil pambihirang pagkakataon nito, inimbitahan sila ni Zachary sa kanyang bahay. Pinagsilbihan ni Molly ang mga bisita, pagkatapos ay inutusan ang mga katulong na maghanda ng hapunan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ranggong 3-star ang masiglang bumati, kumusta ang matandang pinuno. Nagpapagaling ang ama ko sa military caretaking center kamakailan lang. Malakas pa rin siya, sagot ni Zachary habang hinahinan sila ng tsaa. Hindi pa ba bumabalik ang asawa mo? Nakiusap na ako sa mga nakatataas, pero sa palagay ko ay hindi ako makakakuha ng madaling pag-aproba. Mabuti na lang at kasama mo pa rin si Molly. Mas lalo siyang gumanda pagkalipas ng ilang taon. Sino ang nakakaalam kung sinong bata ang maswerteng makakasama niya sa loob ng ilang taon? Pupusta ako na hindi hahayaan ni Zach na magpakasal ng ganoon kadali ang anak niya. Hahaha. Ipinagmamalaki ni Zachary ang kanyang anak na babae. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang isang siyentipikong militar at ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng mataas na antas ng paglilihim, kaya't siya ay madalas na nanatili sa laboratorio at halos lahat ng kanyang oras ay inilalaan sa kanyang karera at bansa. Sa kabilang banda, siya ay gumugol ng halos lahat ng kanyang oras sa hukbo at si Molly naman ang humawak ng karamihan sa mga bagay sa bahay. Oh, kumusta si Noah? Tanong ng isa sa kanila. Pagkasabi niya noon, kinakabahang tumingin sa kanya ang iba at umiling. Bawal pag-usapan ang anak niya. Nakalimutan niyo ng taong iyon at medyo nailang, pero hindi na niya kayang bawiin ang sinabi niya ngayon. Medyo nakaramdam ng sama ng loob si Zachary nang makita ang kakaibang ekspresyon ng kanyang kasama. Wala na siyang pakialam na panatilihin ang kanyang reputasyon dahil sinira na ito ni Noah. Kahit siya ay sumuko na kahit na malakas ang kanyang personalidad. Si Noah, katulad pa rin siya ng dati niyang sarili. Sagot ni Zachary. Nakakawalang ganang pahayag. Sige, may malaking balita ako ngayong taon. Natatandaan pa ba ninyo ang 3 drug lord na nakatakas 4 na taon na ang nakalilipas? Sina Mr. K, Poison Eye, at Dragonhead. Pag-iiba ng usapan ng isa sa kanila. Oo, kumusta naman sila? Nakuha ng paksang ito ang atensyon ng lahat. Nahuli silang lahat, malubha ang sugat ni Mr. K. Muntik nang masira ang mukha niya. Namatay si Dragonhead dahil sa tama ng bala sa ulo. Medyo bumuti na ang kalagayan ni Poison Eye, nagkaroon lang siya ng concussion. Nasa kulungan na silang lahat ngayon. Talagang interesado si Zachary. Sino ang may gawa nito? Hindi natagpuan ng tao. Ang pinangyarihan ng krimen ay nasa medyo liblib na lugar. Walang mga saksi, walang mga security camera. Tinanong namin ang ilan sa kanilang mga tauhan, ngunit sinabi nilang nasobrahan sila sa pag-inom at nag-away sila. Kahit sina Mr. K at Poison Eye ay nagsabi nito kahit na walang ipinapakitang iba ang ebidensya, pero pakiramdam ko ay may mali. Sino ba ang may pakialam? Kahit sila pa mismo ang mag-away o ibang tao ang may gawa nito, mabuti ito. Dahil sa kanilang tatlo kaya nawalan tayo ng 2 mabubuting kasama. Habang masayang nagkukwentuhan si Zachary sa sala, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Nakabalik na ako. Bumalik na ba si Noah? Tumingin ang lahat sa pasukan. Kabanata 579. Nakabalik ba siya ng ganito kaga? Nagduda si Zachary. Ang batang iyon ay palaging gabing-gabi na umuuwi at nitong mga nakaraang araw ay halos hindi na nagpapakita sa bahay.
Karaniwan, mas huli pa siya kaysa dati kung umuwi. Lumingon siya, handa na sanang pag-alitan ito ng, alam mo pa palang bahay mo ito, ha, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Pumasok ang binata na suot ang uniforme ng paaralan at dala ang kanyang school bag. Sa malinis at mixing gupit ng kanyang buhok, mukha siyang isang malusog at disenteng high school boy. Ito ba, ang anak niya? Hindi lamang si Zachary, pati ang kanyang mga kasamahan ay nabigla rin. Noong huli nila siyang nakita, mas mahaba pa sa buhok ng babae ang buhok niya at palagi siyang nagsusuot ng matitingkad na damit na parang disco ball. Ang binatang nasa harap nila ngayon ay sobrang naiiba sa kanilang alaala. Uncle Neil, Uncle Mason, Uncle Jake, bati ni Noah sa mga panauhin. Napabalik sila sa sarili. Si Noah nga talaga, halos hindi ko siya nakilala. Ako rin. Zach, ano bang ibig mong sabihin na parang dati siya? Mukha siyang lubos na nagbago. Talagang nagbinata na siya, kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Bagamat maraming tanong si Zachary, hindi iyon ang tamang oras para mag-usisa, kaya pabirong sabi na lamang niya, tigilan niyo nga ang pagpuri sa kanya dahil lang mukha na siyang tao ngayon. Sa hapunan, naging masunurin si Noah sa buong oras. Dati, ayaw na ayaw niya ang ganitong kainan na napapalibutan ng matatanda. Karaniwan ay kaunti lang ang kinakain niya at agad nang nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngunit ngayon, inubos niya ang buong pagkain at inihatid pa ang mga bisita hanggang sa pinto matapos kumain. Pagkaalis ng mga panauhin at bago pa makapagtanong si Zachary, lumapit ang binata sa kanyang ama. Dad, kailangan ko po ang tulong ninyo para sa isang bagay. Tinaas ni Zachary ang kanyang kilay. Kaya, may binabalak siya. Masunurin siyang kumilos dahil may kailangan siya. Pero malaki talaga ang ipinuhunan niya sa pagkakataong ito. Naputol pa nga niya ang pinakamamahal niyang buhok. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Zachary. Napagdesisyonan niya na kung may babanggitin si Noah tungkol sa pakikipagsapalaran, itatakwil niya ito at hahayaan na lang sa sarili nitong kapalaran. Ano yun? Malamig na sabi ni Zachary sa study room. Tumayo ang binata sa harap ng kanyang ama. Kinakabahang napatingin siya sa buhok ng ama na may bahid pilak bago huminga ng malalim. Dad, gusto ko po sanang magpatulong sa inyo na kumuha ng tutor para sa akin, o kaya ipasok ninyo ako sa isang tutor class. Ilang buwan na lang po bago ang exams ko. Alam kong sa mga marka ko ngayon, imposibleng makapasok ako sa kahit anong universidad. Ang ipilit ninyo akong pumasok sa universidad ay masasayang lang ang oras, kaya gusto ko pong mag-army muna, tapos mag-aaral ako habang nagsasanay. Sa susunod na taon, papasok po ako sa military school. Natigilan si Zachary sa unang pangungusap pa lamang at tuluyang natulala nang matapos magsalita si Noah. Sinubukan ni Zachary na ayusin ang kanyang mga iniisip. Nagtanong siya, ano nga ulit ang sinabi mo? Gusto mong sumali sa hukbo at pumasok sa military school. Gusto mong kuhanan kita ng tutor. Mga tutor class. Nabaliw na ba siya? Opo, matatag na sagot ng binata. Ang kanyang mukha ay hindi man lang nagmumukhang nagbibiro. Bakit bigla kang nagkaroon ng ganitong ideya? Paano ako maniniwala na hindi ka lang padalos-dalos o isa lang itong masamang biro? Seryosong tanong ni Zachary. Nagngit-ngit ang binata. Dad, seryoso po ako. Tungkol sa kung bakit, alam ninyo namang wala talaga akong malalaking ambisyon noon. Ayokong mag-alala ang mga tao sa paligid ko dahil sa akin. Gusto ko ring maprotektahan ang mga mahal ko kung may mangyari man. Gusto kong maging isang taong maaasahan ninyo, at hindi lang isang taong kailangang protektahan. Tunay na nagulat si Zachary sa mga salitang binitiwan ng kanyang anak. Kung may sinabi si Noah na tulad ng, gusto kong protektahan ang aking bansa at ipagmalaki ang aking pamilya, hinding-hindi siya maniniwala. Ngunit ito ang mismong mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang pinag-iisipan niyon ni Zachary, inilabas ni Noah ang isang nakakatakot na mahabang latigo at iniabot iyon sa kanyang ama. Dad, ang totoo, gusto kong sundin ang payo ni ate at itago ito sa inyo, pero hindi ko kayang pabayaan na lang. Nanginig ang katawan ng binata habang naaalala ang nangyari kagabi. Kagabi po, sinubukan kong kumuha ng pera sa sarili kong paraan para makaalis ng bahay, kaya nakinig ako kina Elliot at Rob. Pumunta ako sa kasino at naloko. Natalo po ako ng 5 milyong dolyar. Ano ang sinabi mo? Galit na hinampos ni Zachary ang mesa habang nagbago ang kanyang mukha. Ipinatong ni Noah ang latigo sa mesa at nagpatuloy, hindi sila taga rito at marami sila. Inaasahan ko pa naman na babalik sina Elliot at Rob dala ang pera para iligtas ako, pero sa huli, iniwan nila ako. Inaasahan mong ililigtas ka ng dalawang iyon, dumilim ang mukha ni Zachary. Paano naging ganito katanga ang anak ko? Mas katangahan pa ang ginawa ko pagkatapos noon. Paus ang tinig ni Noah. Hindi ako naglakas loob tumawag sa bahay. Wala na akong maisip na paraan, kaya tinawagan ko si ate. Lintik ka. Inihagis ni Zachary ang kanyang tasa ng tsaa nang biglang sumagi sa isip niya ang mga nakakatakot na posibilidad. Halos mawala siya sa sarili. Ano ang nangyari sa kapatid mo kagabi? Sabihin mo sa akin. Kung walang nangyaring masama kay Molly, imposibleng magbago siya ng ganito kalaki sa isang iglap. Sa dami ng kanyang karanasan, madali niyang naisip kung ano ang maaaring nangyari kagabi. Nang maisip niya ang maaaring pinagdaanan ni Molly, tila magugulo ang kanyang isipan. Dinala ni ate ang pera, pero hindi nila tinupad ang usapan. Gusto nila siyang manatili kasama nila magdamag. Sa sumunod na sandali, malakas na hinagupit ni Zachary ang binata. Bumagsak si Noah sa sahig. Bumukas ang pinto mula sa labas.
Nagmamadaling pumasok si Molly at pinigilan ang kanyang ama sa muling paghampas kay Noah. Noah, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong sabihin kay Dad? Anong nangyari sa'yo? Namumutla ang mukha ni Noah sa sakit. Ate, ayoko nang magtago sa likod mo, pananagutan ko ito, karapat-dapat ako rito. Kabanata 580. Molly, umalis ka. Tiyak na papatayin ko ang walang hiyang ito ngayon. Tunay na nabulag si Zachary sa kanyang galit. Hindi kita dapat pinakawalan noong nakaraan. At ngayon ay nilagay mo ang iyong kapatid na babae sa kapahamakan. Bakit hindi niya pinatay ang gago na to noong nakaraan? Bakit? Nalunod si Zachary sa pagkakasala. Sinisi niya ang sarili niya kung gaano siya kawalang silbi. Kung babalik ang asawa niya, paano siya mananagot dito? At ang ama niya? Gusto na niyang magpakamatay agad. Malakas na sigaw ni Molly nang mapagtanto niyang nabaliw na ang kanyang ama. Dad, ayos lang ako. Ayos lang ako. Walang nangyari kagabi. Hindi naniwala si Zachary sa kanya. Nanlalaki ang mga mata niyang sumigaw, paanong walang nangyari? Bakit siya luluhod sa harap ko ngayon? Umalis ka na, Molly. Nagsasabi po ako ng totoo, Dad. Totoo pong muntik na akong abusuhin ng mga kontrabida kagabi, pero dumating si Luna at iniligtas kaming dalawa. Nanatili kami sa bahay ni Luna kagabi at bumalik lang kaninang umaga. Maaari ninyong tanungin si Luna kung hindi kayo naniniwala. Si Luna, nagulat si Zachary. Opo, Dad, ang tatlong drug lord na pinag-usapan ninyo ng mga kaibigan mo ngayon ay malamang na iyong tatlo kagabi. Pinatay ni Luna ang isa sa kanila gamit ang baril na kinuha niya sa kanila at ang isa naman ay nawalan ng malay dahil sa pakikipaglaban. Tungkol naman sa huli, halos masira ang mukha niya dahil nang makarating si Luna sa pinangyarihan, nakita niyang pagsasamantalahan ako, kaya binugbog niya ito ng husto. Dapat silang tatlo ang nasa balita, paliwanag ni Molly sa kanya ng mabilis hanggat maaari. Bahagyang hamupa ang hindi mapigil ang galit ni Zachary. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Dad, kung may nangyari talaga sa akin kagabi, nandito pa rin kaya ako ngayon. Lohikal na paliwanag ni Molly. Bahagyang lumambot ang tensyonadong ekspresyon ni Zachary nang sa wakas ay naniwala na siya sa kanyang anak. Ikinwento ni Molly sa kanyang ama ang nangyari kagabi ng detalyado. Nag-aalala siyang nagtanong, Dad, may mangyayari ba kay Luna? Nakapatay naman siya ng tao. Nag-aalala talaga ako na baka makasuhan siya. Malamig na sumagot si Zachary, ano ang maaaring mangyari? Kahit na may mangyari sa kanya, sisiguraduhin ko ang kanyang kaligtasan. Nakaramdam na ng kapanatagan si Molly ngayon. Tiyak na ligtas si Luna dahil nangako ang kanyang ama. Ngayon, naunawaan na ni Zachary kung bakit nagsinungaling ang grupo at sinabing sobra silang uminom at nag-away-away. Gusto nilang iligtas ang kanilang mukha at huwag aminin na natalo sila ng isang batang babae. Kung tungkol naman sa mga alipors, malamang ay naniwala sila sa kasinungalingan matapos nilang makita kung gaano kalakas si Luna kagabi. Tumayo ka, dapat kang magpasalamat na maayos ang ate mo. Kung hindi, papatayin na kita kahit gaano ka pa nagsisisi. Malamig na sabi ni Zachary. Tinakpan ni Noah ang kanyang dumudugong balikat. Sa tulong ni Molly, dahan-dahan siyang tumayo. Kaya pala bigla kang nagbago. Tanong ni Zachary. Tumanggo si Noah, gusto kong maging katulad ni Ate Luna. Kung ikaw ay magiging isang-isandaang bahagi niya, lubos akong magpapasalamat. Ngumisi si Zachary sa kanya. Ngayon, may utang na naman ako sa babaeng yun. Bumantong hininga si Zachary. Lubos na nagpapasalamat si Molly kay Luna. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tulad ni Luna. Kapag may bahagyang kabutihan na ipinakita sa kanya ng isang tao, handa si Molly na gawin ang lahat para masiklian ito. Pinagmasdan ni Zachary ang kanyang anak. Aayusin ko ang mga sinabi mo kanina hanggat determinado kang magbago. Bukas ay Sabado rin, kaya maglaan ka ng oras sa lolo mo sa care center. Hayaan mo siyang mabawasan ang pag-aalala tungkol sa'yo. Tungkol naman sa nangyari kagabi, maaari mo siyang sabihan, pero huwag mo siyang sabihin tulad ng pagkukwento mo sa akin. Halos pinatay na kita agad-agad. Alam mo namang may sakit sa puso ang iyong lolo. Naiintindihan ko, alam ko na ang sasabihin ko. Sige, gamutin mo na yung sugat mo. Ma'am. Sa hating gabi, nakatayo si Zachary sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Sana nga'y tunay na mag-mature ang anak na ito sa pagkakataong ito. Maraming tao ang tumatanda at nagiging mature pagkatapos maranasan ang mga pangyayaring nagbabago ng buhay. Tungkol naman kay Luna, para makarating siya sa kinaroroonan niya ngayon, ano kayang pinagdaanan niya? Kinabukasan, sa pangunahing opisina ng History sa Imperial, hindi mukhang masaya si Snow. Naroon din sina Calvin at ilang iba pang pangunahing miyembro. Bukod sa gulo ng pamilya Smith na naabala, hindi rin maayos ang takbo ng History. Lalo na ang kalidad ng kanilang pinakabagong produkto ay mas mahina kumpara dati. Kahit na paminsan-minsan ay naglalabas ng bagong disenyo ang design department, mas lalo itong bumababa ang kalidad. Patuloy silang pinipilit ng spirit at ng fashion media. Si Calvin ang pinaka-nababahala sa lahat ng naruroon. Bilang pinuno ng design department, malinaw sa kanya na nasa kanya ang pangunahing problema. Kung wala ng mataas na kalidad na disenyo ang History, malapit nang malampasan sila ng spirit. May gusto ba kayong sabihin? Biglang lumingon si Snow kay Calvin. Boss, actually. Habang naghahanda si Calvin ng paliwanag, pinutol siya ni Snow, hindi ko kailangan ng paliwanag mo, ang gusto ko lang ay resulta. Walang emosyon ang tono ni Snow. Lalo pang sumisikat ang mga disenyo ng spirit kamakailan.
Malaki na ang pinsala nila sa history. Lalaki ng lalaki ang negosyo ng Spirit. Ano ba ang ginagawa ng design department? Tama iyon. Sa huli, ang nagdala sa atin sa tuktok ay ang design department, at lahat ng responsibilidad na ito ay dapat nasa iyo, Calvin, bilang design director, sabi ng isa sa mga miyembro. Sinama ni Calvin ang tingin ng taong iyon, pagkatapos ay lumingon kay Snow habang ito ay natataranta. Nahanap mo na ba ang taong pinapahanap ko sa iyo? Tanong ni Snow. Alam ni Calvin kung sino ang tinutukoy ni Snow. Siya ang henyo mula sa Italy, si Rupert Stewart. Ngunit nakakabahala ang ideya ng pagsasama ni Rupert sa fashion design, at matagal nang nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa kanya. Sino ang makapagsasabi kung kasing galing pa rin siya tulad ng dati? Bukod pa rito, ayaw ni Calvin na mapalapit sa baliw na taong iyon, kaya hindi niya gaanong pinansin noong nabanggit ito ni Snow dati. Siyempre, ang pinakamahalaga, nag-aalala siya na maaapektuhan ang kanyang posisyon. Ang paghahanap ng isang designer na tiyak na mas mahusay kaysa sa kanya, at may ganitong komplikadong personalidad, ay tiyak na magdudulot ng gulo para sa kanya.